Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang Kanyang ngalan. Ipahayag ang Kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Siawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Huwag kang manalig sa iyong kayamanan at huwag mong akalaing dahil sa salapi mo'y hindi mo kailangan ang sinuman. Huwag kang padadala sa labis na hangarin na makamtan lamang ang gusto'y kahit paalipin. Huwag mong sabihin wala kang kinikilalang kapangyarihan, sapagkat darating ang panahong sisingilin ka ng Panginoon. Huwag mo ring sabihin, wala namang nangyayari sa akin matapos akong magkasala. Ang Panginoon ay hindi nagsasawa ng paghihintay para lapatan ka ng parusa. Huwag kang mahirati sa pagkakasala dahil sa pag-asang daki kanyang patatawarin. Huwag mong sabihin, walang katapusan ang kanyang habag. Patatawarin niya ako, gaano man karami ang aking kasalanan. Sapagkat kung siya'y marunong maawa, marunong din siyang magalit, at mariin siyang magparusa sa mga makasalanan. Magbalik loob ka agad sa Panginoon. Huwag mong ipagpabukas ang pakikipagkasundo sa Kanya, sapagkat biglang darating ang araw ng paghihiganti at papapahama ka sa oras ng pagsusulit. Huwag ka manalig sa kinamkamong kayamanan, sapagkat gagamitin iyan laban sa iyo sa araw ng kapighatian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi nakakit niyong masasama
upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong lagi adhikay, pagtawanan lamang at makamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral, ang utos ng Panginoon, siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay punong kahoy sa tabing batisan, sariwan dahot, lagi namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang nag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo, ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitina ng isang malaking gilingang bato sa liig at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang kamay, kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang paa, kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, tukutin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos nang bulag ang isang mata, kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy. Sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy. Mabuti ang asin, ngunit kung mawala ng lasa,
paano ito mapapaalat uli? Taglayin ninyo ang katangian ng asin at sa gayoy magiging mapayapa ang inyong pagsasamahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang tema po sa ating ebanghelyo sa araw na ito ay tungkol sa kabutihan ng puso. Ipinaliwanag ni Jesus Nazareno, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo ay tiyak na gagantimpalaan. Tayo pong mga Kristiyano, dala-dala natin ang pangalang Kristo. Kristiyano, Kristo. Mahalaga pong mapuno ng kabutihan ang ating mga puso. Ang pagiging mabuti ay daan tungo sa tunay na kaligayahan at kapayapaan. Ang taong mabuti ay laging pinagpapala ng Diyos. Uulitin ko po, ang taong taglay ang kabutihan ng puso, lagi yang pinagpapala ng Diyos. Bakit po kailangan tayong maging mabuti? Simple lang ang dahilan, sapagkat ang Diyos natin ay mabuti. Isa sa katangian ng Diyos ay kabutihan. Ang Diyos taglay ang kabutihan sa kaniyang pagiging Diyos. Kaya sa huling bahagi ng Ebanghelyo, idinagdag pa ni Jesus Nazareno, huwag kayong maging dahilan ng pagkakasala ng ibang tao, lalong-lalo na sa mga taong nagsusumikap mamuhay sa kabanalan. Kung ang mata, kamay, o paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin o ibig sabihin, itigil mo ang paggawa ng masama. Magbigay tayo ng halimbawa. Kung ang bibig mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala dahil sa pagpapalaganap ng mga tsismis, maling impormasyon at paninira ng tao, ibig sabihin, itikom mo ang iyong bibig at itigil ang paninirang puri. Itikom mo ang pagsabi mo ng hindi maganda. Kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala dahil sa mga hindi magandang panoorin at mga binabasa mo sa internet, itigil mo ang mga gawaing ito sa pamamagitan din ng pagtitimpi ng iyong mga mata. Mga kapatid kay Kristo, kung may mga bagay po sa ating buhay na nagiging hadlang sa ating kabanalan, humingi tayo ng lakas ng loob mula sa Diyos upang talikuran ang mga ito. At wala pong ibang hadlang sa ating paglapit sa Diyos,
kung hindi ang kasalanan. Pinaliwanag sa atin sa unang pagbasa na hindi material na kayamanan ang mahalaga sa paglalakbay na ito, kung hindi ang kabutihan ng puso, ang paggawa ng mabuti at tama, at pag-iwas sa udyok ng kasalanan o kasamaan. Kaya mga kapatid kay Kristo, mas piliin natin ang kaharian ng Diyos kaysa mabuhay at maging alipin ng kasalanan. Mas mabuhay tayo sa paraan ng Diyos, ang paraan ng kabutihan at kagandahang loob. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama para sa kaliwanagan ng ating isip at diwa habang ating inilalahad sa Kanya ang mga pangangailangan ng hindi buo at hiwa-hiwalay na daigdig. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Ama, umaasa kami sa iyo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang banal na sambayanan ng Diyos, naway manatiling matatag sa pakikibaka laban sa iba't ibang kasamaan, manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang lahat ng mga tao, naway patuloy na magsumikap sa pagharap sa mga pagsubok at pagdurusa, manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang ating mga ari-arian, naway huwag nating hayaang umakay sa ating sakawalan, manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng lakas at kasiyahan mula sa mga nagaruga sa kanila, manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang ating mga mahal na yumao, naway makatagpo na walang hanggang kapahingahan, manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, gayon din ang mga intensyon na iniaalay sa ating misa sa araw na ito, at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Makapangyarihang Ama, humihingi ng katapangan sa pananampalataya ang bayang iyong tinawag na sumunod sa iyong anak na inilalahad ang kanilang pangangailangan sa iyo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo ang lahat. Ang maihahandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan aming iaalay ang tinapay at alak sa bisag ng aming buhay.
Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang, upang ikaw ngayoy aming paglingkuran, hinihiling namin naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikhamot, pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, di Kristo'y nabuhay, di Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag kami pahintul sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadiha sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalubos sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ng Kristo, at isubog at sibibig bago umalis sa panampari o lay minister. Sumunod po tayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inahangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.